Good evening, my dear friends. 2 days ago, a former parishioner in one of the apostolates I was assigned to in the province texted me and asked, "Father, bread of life na naman, nakakaumay na." Pondering on what she said, indeed, bread of life discourse na naman. Why? Because if you had been following our readings for the past 3 Sundays, you would notice that the main theme or the arching theme of all our readings in the last 4 weeks have focused on one single thing, and that is the bread of life discourse. But however, when my former parishioner said, "Nakakaumay na," I came to ask myself, talaga mang nauunawaan natin yung ibinibigay sa ating paalala patungkol sa tinapay ng buhay? Heto, actually she was a lector. Siya, binabasa pa lang niya, nauumay na siya. Do you really understand the bread of life? Does it really have an impact into our lives? I believe so, my dear friends, that the reason why not only Jesus, but the whole liturgical structure of the church gives us this particular reminder about the bread of life reality. Totoo nga ba talagang naunawaan na natin si Jesus bilang tinapay ng ating buhay? Why do we have to rub it in? Why do we have to hear it many times? Once again, in our gospel reading on this Sunday, Jesus once again puts some stress about the importance of having the bread of life in our midst. Bakit? Sapagkat mismong galing kay Jesus, ang bawat kumakain ng kanyang laman, ang bawat umiinom ng kanyang dugo, mabubuhay magpakailanman. But you know what, my dear friends, while reflecting on this particular challenge of Jesus, I came to ask myself, paano ko ba gustong mamatay? If we're going to be asked, how do you wish to die? Nagtanong-tanong po ako nung isang araw sa mga kakilala ko. Iba-iba po yung kanilang mga sagot. Ang sagot po ng isa kong tinanong, "Father, gusto ko po yung mabilisan. Yung hindi na po ako mahihirapan." Yung isa namang kaibigan ko, tinanong ko, sabi niya, "Father, gusto ko po yung matutulog lang para po hindi na ako magigising." Kaya alam nyo, naisip ko, no? Mag-ingat po yung mga natutulog sa misa. Baka wala nang gisingan pagkatapos. Yung iba naman, ang sabi nila, "Father, definitely, ayoko po nung tragic yung kamatayan. Ayoko po nung masusunog ako. Ayoko po nung malulunod ako." But please understand, no? I am not being pessimistic about it, but I think the reality lies on the question itself. And what is that? Hindi pwedeng takasan ng kamatayan. Darating at darating ang kamatayan sa ating buhay, anumang pag-iwas ang gawin natin. But listening to Jesus, proclaiming himself being the bread of life, it rings a bell for all of us. Ano po iyon? Hindi lamang kamatayan yung binibigyang diin ni Jesus, kundi binibigyan niya ng diin ang katotohanan ng buhay na walang hanggan. Mabalik po ako dun sa kamatayan. Meron po akong isang kaibigan sa parokya nung hindi pa po ako seminarista, at lagi niya pong sinasabi, "Gusto ko pag namatay ako, yung walang hirap." At ang tanda ko po noon, ang sabi ko sa kanya, "Yan ang gusto mo. Pero paano kung hindi yan ang nakalaan para sa iyo?" But you know what? Unfortunately, a few years after that conversation, I just learned from our friends back in my home parish that Ati Mayet, no, her name is Mayet, just died because of a freak accident. Tunay na ang buhay ay maikli. Tunay na ang kamatayan hindi maaaring
maiwasan. Anumang paraan ang ibig natin. But the point of our readings on this Sunday, my dear friends, point not to the reality of death, but all our readings, especially our gospel, points to something greater. And what is that? How to live. Paano nga ba ang totoong mabuhay? You see, my dear friends, we start to live when we realize that we are going to die. Mabubuhay lamang tayo ng makahulugan kung alam natin na uuwi ang ating buhay sa kamatayan. Kaya nga po siguro yung iba, akala nila hindi sila mamamatay. Bakit? Lahat ng alak ininom, lahat ng sigarilyo tinira, lahat ng bawal ginawa. Sapagkat ang kanilang katwiran, be merry and be happy. At dahil alam naman nilang mamamatay sila, lahat na ng kaligayahan, masubukan. Lahat na ng sarap, matikman. But is this life that we are all up to? Is this the kind of life that Jesus wanted for all of us? Hindi. Kundi yung buhay na walang hanggan. And when we say buhay na walang hanggan, ito yung buhay na walang kamatayan. Si Dracula lang po ang hindi namamatay. Pero kapag sinabing buhay na walang hanggan, ito po yung buhay sa piling ng Diyos. And to answer the question, when do we start living, is not only when we realize that we are going to die. We begin to live when we know to ourselves that we are for God. Nagsisimula po tayong tunay na mabuhay kapag ang ating buhay ay para sa Diyos. Isa po sa mga pelikula po na napanood ko, no? I think nung taong 90s, no? Yung pong pelikulang The Sixth Sense. No? Aside sa isang eksena ng pelikula, sa pag-uusap po ng bitang psychologist at nung bata, ang sabi niya, what do you see? Ang sabi po ng bata, I see people walking, but they are dead. I can see dead people walking. But the problem, they do not know that they are dead. Sa atin din pong buhay, mga minamahal ko mga kapatid, no? Tabi-tabi po, huwag po kayo magagalit sa akin. Ngayon ay araw ng Sabado. Kahit po Sabado, minabuti niyo pong magtungo ng simbahan para magsimba. Pero alam niyo kanina, no? Sabi ko, Gloria in excelsis Deo. Sabi ng mga tao, I can see dead people standing. Malamang sasabihin nyo, si Father naman, pati yung pagkanta ko, pinansin pa. And that is the point. Wala na po siguro naghikayat sa inyo na minute, hoy, magsimba ka ng Sabado. Pero in your own will, in your own decision, you have decided to come here. Pero minsan yung po yung nakakalungkot, pinili na nga magpunta ng simbahan, nagdesisyon na nga magsimba, nung nasa simbahan naman, para mga buhay na patay. I can see dead people standing. I can even see dead people sitting. Kaya ngayon, paano ba dapat na maging mabuhay? Ano bang dapat na nating gawin upang tunay na tayong mabuhay sa piling ng Diyos? Napakinggan po natin sa pangalawang pagbasa, ibinibigay sa atin ng katotohanan, hindi lamang ng simpleng katalinuhan, kundi ng karunungan. Wisdom was likened to a lady visiting us. Kaya nga ano po bang pinagkaiba po ng katalinuhan sa karunungan? Madali po nating malalaman. Yung matalino, alam niya ang tama at mali. Pero yung marunong, ginagawa ang tama, iniiwasan ang mali. It is only then when we begin, my dear friends, that we truly lived. When we do not only know what is right and wrong, but after knowing them, we apply it into our lives. Gayun din naman, paano ba natin malalaman na tayo ay buhay na buhay? Sa pamamagitan ng pagtanaw ng utang na loob. Alam po ninyo, ang salitang Eucharistia ay galing sa Griegong salitang Eucharistes. Ibig sabihin, to give thanks. And that is why,
every time you celebrate the Mass, every time you partake of the Eucharist, you are not only simply bringing your petitions, you are not just simply uttering your wish list. But mainly, my dear friends, every time we celebrate the Eucharist, we offer to God our thanksgiving. Kaya nga po, alam niyo yung pagpapasalamat, very basic po yan. Isa po sa mga librong nabasa ko nung bata ako ay ang librong pinamagatang Everything I Know, I Learned in Kindergarten. Meron pong librong ganon. At ang unang tinuturo po doon sa libro, how to say thank you. At ganun po ang Eucharistia. We start to become blessed not only by worshiping God, but we begin to be blessed when we acknowledge that we have been blessed by God. Kaya nga hindi ba, yun po yung problema nung siyam na ketonging hindi bumalik upang makapagpakita. Bakit? They do not recognize that they have been cleaned. They do not recognize that they have been healed. And because there was no recognition, bakit ako magpapasalamat? Kaya ang pangalawang paraan po, upang matuto o malamang tayo ay mga buhay at hindi patay kapag marunong magpasalamat. Pangatlo, malalaman lamang natin na tayo ay mga buhay at hindi mga simpleng patay lamang na naglalakad kapag nakita na natin ang mukha ni Jesus sa bawat taong makakasalamuhan natin. Alam nyo, sa misa po natin, ngayon po, medyo konti tayo, Hindi ko po mag-gauge dito sa atin kung kailan dumadami yung tao. Ngayon po, medyo konti tayo. But normally, Saturday evenings are somehow jam-packed. Pero the point is, magkakatabi po kayo. Isang oras nilipas po yung misa. I'm sure ninyo po malalaman yung pangalan ng inyong mga katabi. Pero minsan, ang malungkot po doon, hindi na nga nakuha yung pangalan, hindi pa nakuhang sulyapan. Hindi ko alam kung napapansin nyo, pag nagmimisa ako, tagang lahat, iikutin ko. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God the Father, and the communion of the Holy Spirit be with you all. Yung mga tao, and with your spirit. Parang utang na loob pa ng Diyos na nagsimba siya. Na parang sasabihin ng Panginoon, salamat nandito ka ha. Pero mamaya po, pansinin po ninyo. Mamaya sa peace be with you. Ilan po kaya sa atin talagang iikutin, ibahagi yung kapayapaang ipinagkaloob. Ilan kaya sa atin naging sisipatin ng bawat isa upang yung kapayapaang natanggap, ibibigay ko rin sa aking kasama. It is only then, my dear friends, that we realize that we've been truly living when we see Jesus in every person that we meet. May kasabihan tayo, life begins at 40. But I believe, my dear friends, life begins not only at 40, but life begins when we lived in God. But when we lived for God, when we lived with God. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, hingin natin sa misang ito, wag lamang yung mabusog, wag lamang yung maging pinagpala, kundi hingin natin sa misang ito, Panginoon, buhayin po ninyo ako. Buhayin po ninyo yung namamatay kong pananampalataya. Buhayin po ninyo yung puso kong hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Buhayin po ninyo yung aking mata upang makita at makilala na ang bawat isa ay kapwang kawangis ko. Sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, muli ko po kayong tatanungin, how do you wish to die? Hindi man natin malaman kung kailan, saan, at paano tayo mamamatay. Pero sapat na po yung biyayang alam natin kung paano ang tunay na mabuhay. Amen.